Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Muli po ay rin hanapin na nagpapakilala sa inyo. Ngayon po ay nandito kami sa province of Quezon para matulungan ang aking magulang sa pag-aayos ng kanilang bubong na butas-butas. Ako ay nagpapasalamat sa asawa kong mabait na kahit na hindi niya kadugo ay kusang loob siya na kumikilos. Shout out sa kapatid kong lalaki. Baka naman, kung po pwede lang sana, kung mapapanood niyo ito. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Ayaw ko sana itong banggitin, pero panay ang daing ng mama at papa. Na kahit man sana sa konting halaga na maitutulong mo ay masaya na sila. Namimiss ka nila at tinihintay nila ang panahon na sana ay kumustahin mo sila at kausapin. Kahit sa kaunting oras lang. Kami na walang pera na maitutulong, pero umuwi kami ng probinsya para matulungan at masolusyonan ang kanilang problema sa pag-aayos ng bubong. Huwag mo naman sana silang baliwalain at pasamain ang loob. Matatanda na sila, iilang taon na lang ang bibilangin ay hindi na natin sila makikita. Ayoko namang umiyak. Magpatuloy na tayo. Magmumula pa kami ng Cavite, mga 6 hanggang 7 oras kaming magbibiyahe gamit ang motor. Sa pagmumotor, kailangan nakasuot ka ng jacket, pantalon, sapatos at importante ang helmet. At isa pa yung salamin sa mata para hindi pasukin ng alikabok ang iyong mata. Mararanasan mo rin ang init at pagdating naman sa ibang lugar ay may ulan. Kaya pag magbibiyahe, kailangan may nakahandang kapote. Kung sakaling umulan ay nakahanda na. Pagkalipas ng ilang oras ay narating na namin ang tuktok ng bundok, Sigsag Road. Doon ay nagpahinga kami at kumain. Sa akin ay tama na ang 3 piraso ng siomai at itlog, samantalang siya ay isang malaking bibingka. Bibingka na marami kang makikita nito sa tabing kalsada na nagtitinda dito sa Quezon. Napakasarap ng hangin dito at maririnig mo ang iba't ibang huni ng ibon. Sa bandang unahan ay muli kaming tumigil kasama ng aming mga alag. Kinuhanan ko ang estatwa na sirena ng Atimonan, Quezon. Ayon sa mga kwento, may nagpapakita raw na sirena dito, kaya mayroong estatwa na inilagay dito. Pero di ako naniniwala, para sa akin, isa lang itong display. Ang dagat na ito ay tinatawag na Lemon Bay, at ang mga nasasakupan nito ay Atimonan, Bumaca, Lopez, Calawag, Alabat, Plaridel at may iba pang lugar na hindi ko nabanggit. Sariwa at malakas na hangin ang nanggagaling sa dagat na nakakawala ng pagod. Kinabukasan, Ganitong kalagayan araw-araw ang makikita dito sa amin tuwing umaga, may kape. Ang nanay ko ay nagpapadikit ng apoy para sa pagluluto ng almusal. Ang tatay ko naman ay papilay-pilay. Siya ay na-stroke ilang taon na ang nakalipas. Pero ganun pa man ay pinilit niyang maglakad at kumilos. Hindi siya permanenteng humiga. Ang asawa ko naman ay nag-uumpisa na magtrabaho sa bubong. Winawalisan niya ang bubong sapagkat napakaraming dahon ng mangga ang nakatambak. Ang bahay namin ay malapit sa tabing rilis at nakapalibot dito ang mga palayan. Ganitong bubong ang ipapalit namin. Medyo may kamahalan pero matibay naman. Sana totoong matibay kahit batuhin ng kapitbahay. Huwag namang ganon. Wala nang laban ang mga nanay at tatay ko. Mahihina na sila. Siya nga pala, siya ang masipag kong kapatid na umaalalay sa aming mga magulang.
Inuumpisahan ng i-chainsaw ang kahoy na nakatambak sa likod ng bahay namin. Mabubulok na siya kaya ginamit na lang. Pero pwede pa naman. Ito ang gugulayin namin ngayon, laing. Pasensya na pero hindi ko nakuhaan kung paano lutuin kasi busy ako sa ibang bagay. Yung ano mo, yung... Oh, bakit nag-gayon? Hello? Ha? Hello? Meron din kaming tinolang manok. Na niluto na gatong ay kahoy. Mas masarap ang pagkain pag niluluto sa kahoy, pero hindi ko alam kung bakit masarap. Mas malasa ang niluto sa kahoy kaysa sa gasol na matabang. Yun ang panglasa ko pero sa iba hindi ko alam. At saka isa pa, makakatipid ka kasi kukuha ka lang ng mga kahoy na tuyo dyan sa gilid-gilid. Okay na. Gabi na. Namimiss ko ang luto ni mama kaya siya muna ang nagluluto. Ang nanay ko ay may sakit na din. Mayroon siyang diabetes at yung kabila niyang mata ay hindi na nakakakita. Kaya gano'n na lang ang pagmamalasakit ko sa kanila. Na sana ay maalala rin ng kapatid. Ito, Irene. Ha? Initin mo? Habang kami ay nandito, nagkataon naman na nagkaroon ng events sa dati kong paaralan. Sinamantala ko na manood kasama ang aking asawa. Wala man lang akong nakita na kaeskwela ni isa. Umaga na naman. Ngayon naman, ang lulutuin ko ay pancake. Bihira lang sila na kumain ito kaya nagluto ako. Ang tatay ko ay napakasipag magtanim. Ang bahay namin ay palibot ng kanyang mga tanim na gulay. Kahit na siya ay na-stroke, pinipilit niyang gumalaw. Ayaw niya na maupo lang. Dahil katwiran niya, lalo lang siya magkakasakit. Kaya pinapabayaan na lang namin. Parang exercise na lang naman niya. Ngayon naman ay silipin natin ang bubong. Ito na siya at tapos na. Pwede na kaming umuwi, bumalik sa Cavite. Hindi naman kami nagtatagal dito kasi mahirap na, walang budget. Doon sa Cavite sa amin, mayroon naman kaming napapaghanap buhayan kahit papaano. Mayroon kaming maliit na tindahan. Ito naman ang aming alaga na kahit na ilang buwan ako na hindi umuwi ay kilala pa rin ako. Cutie! Do it! Sige po, hanggang dito na lang po muna. Abangan na lang po ninyo ang susunod. Napakahaba na po ng ating video. Salamat!